Maraming salamat kay Brother Janmer sa nagpanalangin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating tinatagusod na paksa. Sa chapter 5 po tayo ng Matthew. Kinakilala natin ang mga mapapalad na tinatawag na the Beatitudes. Kung paano ang isang lingkod ng Diyos ay dapat maraming katangian na inaasahan ng Diyos bawat sa atin, na mahirap magpaka-Kristiyano dahil talagang minsan kalaban natin yung ating mga katawan, ang ating mga desisyon. Pero dahil sa salita po ng Diyos ay mababago yan. Naniniwala po tayo dahil ang salita ng Diyos ay may kakayahang bumaos sa ating mga puso at isipan. Kaya ito ay magiging mabisa kung ating laging ginagamit. Sa chapter 5 po yun, verse 1 to 12. Sunod natin pong tinalakay ng mga nakaraan yung pagiging asin ng sanlibutan at ilaw ng sanlibutan, na dapat tayo ay nakaka-apekto sa iba. Nakaka-apekto yung mabubuting gawa. Kaya sa chapter 5 po tayo, hindi ko mag-iwan-iwan dahil ang dami parang paksa dito. Pagkatapos niya, ang huli nating pagtayo ay the fulfillment of the law, kung paanong sinasabi ng kautusan na ang ating Panginoong Hesus ang kinauuwian ng mga hula sa matandang tipan. Mababasa po natin yan sa Matthew 5:17-20. Ito nga po yung mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses, sa siya namang binabanggit ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga paksa. At ngayon, sa ikalimang pagkakataon, ganoon pa rin sa Sermon on the Mount, nandito tayo sa murder and anger. Nasa chapter 5 po yan ng Matthew. At susunod dyan, yung ng Panginoon sa susunod na linggo, may kinalaman naman sa adultery. Dahil nasa chapter 5 pa rin yun. So dito makikita natin, nababasa ng ating Panginoong Hesus ang kanyang audience. Alam niya na sa bawat tinitingnan niya, mayroong mga kaso ng ganito. Kaya sinabi niya sa mga susunod na talata na hindi ito dapat gawin ng mga nagsisimba sa Diyos dahil yung murder and anger ay pinapakilala ng Biblia. Alam niya na siya ay patatayin. Kaya pinangunahan na niya. Sinabi na niya na masama ang pumatay. Ginamit niya yung kautusan ni Moses na alam niya doon sa nakikinig, nandun yung mga Pariseo, Saduceo na nakaabang lang sa kanyang pagkakamali. Pag siya ay nagkamali, at hanggang doon nga sa huli, doon siya arestuhin, doon na nagsama-sama lahat, nagtulong-tulong yan para ipagsak ang Panginoong Yesus. Kaya, sa kanyang pangangaral ay pinuntahan niya lahat ng mga karating ko, ayon sa ating binasa ng nakaraan, yung mga nasa Jerusalem, Syria, Decapolis, nagpupuntahan sa kanya dahil dun sa himala na kanyang ipinapakita. At napakalawak ng kahulugan po nitong ating paksa na may kinalaman dito sa anger and murder. Mababasa natin yan sa chapter 5, verse 21-26. Diyan po tayo mag-focus ngayon. Tingnan natin yung mga talatang sinasabi ng Panginoong Yesus. Kasi sa kautusan ng ating Panginoong Hesus, mabigat na ito. Ang nakikita ng tao nung una, sa 10 utos, bawal pumatay, nakalagay sa ika-6 na pwesto. Ay may katumbas yun ng pukot o galit. Kaya, pag ikaw nagalit, parang pumatay ka na. Meron bang talata yun? Meron? Babasahin po natin mamaya. Sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Laganap ito, lagi na lang sa television. Pag nanonood tayo ng mga balita, nakakaumay ng manood dahil ang makikita natin ay walang katapusang patayan. Ganun na lang ba kadali buhayin ang buhay ng isang tao? Wala nang presyo ngayon. Kung magkano kaya mo, 2,000, 1,500, sige na. Ganun katindi ang tao ngayon. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, ipinapayo ng banal na kasulatan, hindi natin pwedeng gawin yan. Masasayang ang lahat ng pinagpagura nating pananampalataya na kung tayo ay umabot sa punto na ganyan, hindi natin napili yung ating mga sarili. Sayang.
yung kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga nakagawa ng ganitong pagpatay. Kailan nila nare-realize ito? Pag nakakulong na. Kung pala nag-isip lang ako, hindi ko pala dapat pinatay. Doon nila marirealize ngayon habang hawak-hawak yung malamig na rehas na baka. Dapat pala, pinag-isipan ko muna bago ito gawin. Maraming kaso ng pagpatay at nakita natin dun sa ating pagre-research. Number 1, selos eh. Yung mga selos. Kapag nagselos ang tao, pumapatay. Ganyan ang nangyayari. Ano po? So yan ay hindi makatarungan sa harap ng Diyos. Bakit? Walang sino man sa atin ang may karapatan na kumuha ng buhay ng sino man. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos ang babawi nito. Ano po? Kaya makita niyo siguro yung nangyayaring gera sa Gaza. Daming humihingi ng tulong, no? Bakit? Natadamay, mga inosente. Na hindi naman kami mamamatay, mababalik naman kami. Pero dahil dun sa mundong kinabibilangan natin, ganito nangyayari. Kaya ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, pagbulay-bulayin natin kung paano ang kautusan ng ating Panginoong Yesus ay palagi nang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Ano po? Tanglaw ito sa ating landas para tayo igay, hindi para tayo ay saktan. Ano po? Basahin po natin ang ating mga kinalat na impormasyon. Bahagi ng sermon sa bundok ay muling nagbigay ng halimbawa si Jesus sa kanyang mga tagapakinig na sumusunod sa kanya saan man dako siya magpunta. Bukod kasi doon sa kanyang pagpapagaling, mahusay mangaral ang Panginoong Yesus. Kahit wala yung Biblia, makikita natin sa history na talagang may dumating na Kristo na nangaral at nagpakita ng mga himala na hindi pinaniwalaan naman ng iba. Pero sa atin na may mga pananampalataya, abot natin ito. Patuloy din sa pagsunod sa kanya ang mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, Saduceo at Escriba. Inakanting siya. Ano po? Itong mga ito, dahil nga, ang nangyari, sumikat siya. Kapag sumikat ka, ang lahat ng tao nakatingin sa iyo. O tingnan mo si Carlos Yulo. Ba, ang daming nag-gymnast. Nakikita ko doon sa Biblia, pamamalengke lang ako eh. Yung mga batang nagtutunuan na doon, nag-gymnast eh. Gusto rin ng 150 million. Nung si Heidi, dami naglilift eh, as-taas. Yung kay Pacquiao, suntok-suntok sa lahat. Pag sumikat ka, lahat tatingin sa'yo. Hindi lahat natutuwa. May nabubwisit. At ganun yung mga Pariseo. Teka. Kami nagtatag ng relihiyon na to eh. Sino ka naman? Para ganun. Nabigla kang dadating, magpapakita ka ng magic sa lahat ng tao, susunod sa iyo lahat ng tao. Nasasaktan kami, hindi namin gusto yan. Gano'n, no? Ayaw nila na gano'n. Kaya sinusundan sa inyo, napakatityaga ng mga Pariseo na yan. Dahil binabantayan nila yung wordings. Nakasulat ba ito sa Bible? Parang wala kami nabasa nito kay Moses, ha? Yan, gano'n ang inaano nila sa pagsusuri. Ano po? Base sa ating pag-aaral, talagang masasabi kong walang yan. Itong mga Pariseo sa Saduceo na ito. Na ang gusto kasi nitong mga ito ay masunod yung utos nila eh. Hindi yung utos ng Diyos eh. Mababasa natin mamaya po yan. Laging nakikita yan ng Panginoong Yesus sa pangangaral niya. Bakit? Nakababasa siya ng puso. Siya lang yung ganyan. Na nakakabasa siya ng sinasalog ng isang tao. In the preceding verse, Jesus set what seemed blind and impossibly high standard. So, hindi na tayo magpasok. He declared that unless a person's righteousness exceeds or surpasses that of the scribes and Pharisees, they would never enter the kingdom of heaven. Na? Kung daw yung inyong katwiran, hindi lalagpas sa katwiran nila. Bakit? Eh, ang gusto nila, sila masusunod eh. Parang ganito, halimbawa, ito yung aral ng Pariseo. Pag hindi dyan lumampas, yung iyong katwiran, hindi ka umangat ng konting gano'n, eh hindi ka maliligtas pag dito ka lang sa kanila. Tinutwist nila eh. Ano?